Naging tao ang salita upang kanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay ningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ng magandang umaga ang katabi. Batiin din nga natin ang katabi ng Happy Fiesta. Kapistahan po ng Santo Niño at tayo pong mga Pilipino ay malapit sa pagdiriwang ng Santo Niño. Mga kapatid, ang imahen po ng Santo Niño ay imahen ng isang batang si Jesus. At marahil, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, meron po ba tayong matututunan sa pag-uugali ng isang bata? At marahil sa pagmumuhay ng Panginoon, meron po ba tayong matututunan sa kanyang pagkabata? Meron po, mga kapatid. Una, ang panawagan ng pagsunod. Ang isang bata po, dapat marunong sumunod. Ang isang bata po, dapat sumusunod sa nakatatanda. Ang isang bata po, dapat sumusunod sa kanyang magulang. Tama po ba? No? Marahil yan po yung isang bagay na hindi natin napapaunawaan sa mga kabataan ngayon. Na ang mga kabataan ng bata, dapat marunong sumunod sa nakatatanda. Mga kapatid, ang pagkabata ng Panginoon ay panawagan sa atin na kahit siya ay Diyos, sinunod niya ang kagustuhan ng Ama. Kahit siya ay Diyos, na isakatuparan niya ang plano ng Diyos para sa sanlibutan.
At ano pong ipinapaintindi nito sa atin mga kapatid? Na sa buhay pananampalataya natin, tayong sumusunod sa Diyos, tayong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, na isa sa katuparan ang plano ng Diyos. Na isa sa katuparan ang kagustuhan ng Diyos. Pero aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na tayo ay matigas ang ulo. Maraming pagkakataon na tayo ay nagiging pasaway. Maraming pagkakataon na tayo ay sumusuway sa Diyos. At tandaan natin ang mga pagkakataon na ito ay ang mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Mga pagkakataon na tayo ay naliligaw. Pero ang taong marunong sumunod sa Diyos ay kanyang pinagpapala. Ang taong marunong sumunod sa Diyos ay kanyang pagpapalain. Sa madaling salita mga kapatid, ang panawagan sa atin sa araw na ito, maging masunurin kagaya ng isang bata. Dahil kailanman ang pagiging masunurin, hindi tayo dadalin sa kapahamakan, kundi dadalin tayo palapit sa Diyos, palapit sa kaginhawaan ng buhay, at palapit na tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Kaya siguro mga kapatid, kung tayo ay mananampalataya ng Panginoon, sa termino nating mga Pilipino, wag lang tayo maging matigas ang ulo. Bagkus nandoon yung kapakumbabaan natin na sumunod. Dahil ang pagsunod ni Jesus ay pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. Ang pagsunod ng Santo Niño ay pagsasakatuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yun po yung una, ang pagsunod. Pangalawa, mapapansin po natin doon sa ating ebanghelyo na si Jesus ay nawala. Pero ang tanong, tunay nga ba talagang nawala si Jesus? Dahil kung mapapansin natin sa dulo ng ating ebanghelyo, tinanong pa ni Jesus ang kanyang mga magulang, bakit niyo po ako hinahanap? Nasa tahanan po ako ng aking ama. Ang tinutukoy ni Jesus na tahanan ay ang templo ng Diyos. Pero ang tanong mga kapatid, tunay nga ba talagang nawala si Jesus? Kung tutuusin mga kapatid, ang nakawala kay Jesus ay hindi ang kanyang sarili, kundi kung sino ang nakawala sa Panginoon, ang kanyang mga magulang. Di ba sabi po doon sa ating ebanghelyo, ang akala ng isa'y kasama niya si Jesus. Baka akala ni Jose, kasama ni Maria si Jesus. Ang akala ni Maria, kasama ni Jose si Jesus. Sa madaling salita, gulong-gulo ang kanilang pag-iisip. At maraming pagkakataon po, mga kapatid, sa buhay natin, na kung saan akala natin ang Diyos ang nawawala sa buhay natin. Maraming pagkakataon na akala natin ang Diyos ang lumilisan sa buhay natin. Pero baka ang isip natin gulong-gulo, ang puso natin puno ng damdamin at hindi natin namamalayan, hindi pala ang Diyos ang nawawala. Hindi pala si Jesus ang nawawala, kundi tayo pala ang lumisan kay Jesus. Mga kapatid, kailanman si Jesus ay hindi mawawala sa buhay natin. Kailanman si Jesus, hindi tayo iiwan. Kailanman si Jesus ay laging kapiling natin. Buksan lang natin ang ating mga mata, buksan ang ating mga puso, at mapagtatanto natin na kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Kailanman hindi tayo iniwan ni Jesus. Pangatlong bagay, mga kapatid, kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang, tayo pong mga Pilipino ay malapit sa Santo Niño. Marahil karamihan po sa atin
ay may kanya-kanyang imahe ng Santo Niño sa ating mga tahanan. Tama po ba? No, nakalagay ang Santo Niño sa altar. Nananalangin tayo sa imahen ng Santo Niño. Pero madalas po mga kapatid, binabagay natin ang buhay natin sa buhay ni Santo Niño. Minsan po nagpagupit po ako at pagpasok ko po sa barberya, sabi po sa akin ng barbero, nakilala niya pong pari ako, ang sabi niya sa akin, Father, pwede mo bang i-bless yung Santo Niño namin dito sa barbershop? Sabi ko, sige, pero gupitan mo muna ako. Baka kasi hindi mo na ako magupitan pagkatapos kong basbasan yung Santo Niño. Pero pagkatapos niyang manggupit sa akin, inilabas nila yung Santo Niño. At tuwang-tuwa po ako doon nung nakita ko po yung Santo Niño nila. Di ba po ang Santo Niño, alam natin, ang hawak niya sa kanyang kamay, yung scepter at yung globo, yung mundo. Alam niyo po kung anong hawak ng Santo Niño nila? Yung pang-spray ng tubig at gunting. Sabi ko, ano ba itong Santo Niño ninyo? Sabi niya sa akin, Father, barberong Santo Niño. Kaya nga, di ba tayo mga Pilipino ganyan? Nakakakita tayo ng Santo Niñong nakadamit ng pampulis. Nakakita tayo ng Santo Niñong nakadamit pambasketball. Nakakita tayo ng Santo Niñong nakadamit pambumbero, pangdoktor. Lagi nating inahalin tulad ang buhay natin sa buhay ng Santo Niño. Pero ano pong panawagan nito sa atin mga kapatid? Hindi po ba dapat baliktad? Hindi po ba dapat ang buhay ng Santo Niño ang maging kahalintulad ng buhay natin? Ang buhay ng Santo Niño, ang buhay ni Jesus, ang dapat nating sundin sa buhay natin. Kung ang Santo Niño ay banal, ang dapat mga deboto ng Santo Niño, ang bawat nananampalataya sa Diyos, dapat maging banal. Kung ang Santo Niño ay puno ng pagmamahal at marunong sumunod, dapat tayong sumusunod sa Santo Niño kay Jesus. Dapat puno din ng pagmamahal at marunong ding sumunod. Hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na ito. Pero baka panawagan ito sa atin mga kapatid, na tayo dapat ang sumunod kay Santo Niño. Tayo dapat ang magpakumbabang ihalintulad ang buhay natin sa buhay ng Diyos, sa buhay ni Jesus. Mga kapatid, ang Santo Niño, ang batang si Jesus, ay hindi nanatiling bata. Sabi po dun sa ating ebanghelyo, umunlad ang karunungan at lalo siyang kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, hindi habang buhay tayo ay bata. Hindi habang buhay tayo ay maliit. Darating ang oras at pagkakataon na tayo ay lalaki, tayo ay tatanda. Pero ang tanong, meron po ba tayong pinagkatandaan? Lumago po ba tayo sa pananampalataya? Lumago ba tayo sa pag-ibig ng Diyos? Lumago ba tayo kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno? Ihalintulad, hindi ang buhay natin sa buhay ng Santo Niño, kundi ihalintulad ang buhay natin sa pag-unlad ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan po ng Santo Niño, ng banal na batang si Jesus, ipanalangin po natin na ang puso natin ay maging kagaya ng batang si Jesus na ito. Masunurin. Pangalawa, kailanman pinapaalala sa atin na hindi tayo iniiwan ng Diyos at hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin.
At kung hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin, ihalintulad natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa buhay ng Santo Niño. Ihalintulad natin ang ating mga sarili kay Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipanalangin natin na ang puso natin ay maging puso ng batang si Jesus. Amen.